pangalawa, glass natin. Yung sizes 155,614. Ayan. 30 poy-poy. Bali po lang pabrikan to sa Bulacan, no? So, sa Bulacan, ano doon, yung ginawang mga salinggo working days nun. Ito gamitin niya bali yun eh. Good morning mga boss, welcome back po muli dito po sa ating channel. And bebis po tayo ngayon. Bukas meron po tayong lakad. And, abangan nyo yung lakad natin bukas. Pag-prepare tayo ngayong araw. Tapos pupunta po tayo dito sa project dito sa Arayat. Ngayong araw di po tayo lalayo or aalis para maskaso yung dapat asikasuhin sa lakad natin tomorrow. Ayan. Binabati ko po pala ng maligayang kaarawan si paring Efren Apostol. Birthday po niya ngayon. Actually baka late upload po ito. Delay po tayo ng isang araw sa ating vlog. Ang araw natin ngayon is Webes. So malamang Biyernes ma-upload to. May 9 tayo ngayon. May tama ba? Oh, May 9, birthday po ni paring Efren Apostol. Pare, happy birthday. Ayan, shoutout din kay maring Erlinda Valencia. Shoutout. Ayan, yung pong pagtatambak dito, yun o, tumaas na po siya doon ng 1 foot. At least mga 1 foot. Medyo lumayo yung tambak kasi nga hindi sila makapasok dito. Itong tambak na tumabas, ito pong buhangin, yung tulad nito. Hindi po maganda sa for example dito ganyan sa farm. Ayan, hindi po siya tumitigas, loose soil po ito. Ayan. Kaya kahit patubigan mo to, masiksik. So pagka dinaan ng sasakyan, pa rin, lulubog pa rin. So yung huling dineliver nila, sabi ko kahit yung garden soil na lang para pagka kinompak, sinatubigan isa titigas. Kaya yung nangyari doon, yun, bumaon po yung truck. Magandang pantambak to sa mga ginagawang bahay. Yan, for example, yung tatambakan natin bahay, so ma-compact, patutubigan, tapos po-flooringan. Pero kung ganito lang siya na open, na hindi natin siya sementuhin, ayan, tulad niya, no? Hindi siya tumitigas. Hindi nga siya maputik, pero yun nga, di tulad nitong tulad nitong garden soil. Ayan, pagka na-compact na ganito, ayan, pagka natubigan, ay napakatigas na niya. Mas maganda po yun. Ito pagka pagka sa mga farm nyo ilalagay, tulad niyan, mas maganda ganito. Kung pang ilalim pwede to, pero pagka ibabaw kasi pagka yun nga, tulad sa pumapasok na truck, babaon. So ayan, so tara, let's go. Punta muna tayo sa Arayat. Tapos pala, update tayo dun sa presyo ng mga tempered glass na pinagawa natin dun kay Poy dun sa kanya supplier ng salamin. Update po tayo sa price. Pupunta ngayon tayo kay Poy para makita yung price. Yun nandito na po tayo sa shop ni Morning po. Morning Poy Aluminum Works. Good morning. Ayan yung po mga tempered glass natin, bali ginawa na po dito, dinala na sa pabrika sa Bulacan na. Yung mga pattern. Yung mga pattern natin, tapos yun naset na yung resibo kung magkano inabot yung ating tempered glass sa San Simon project. At tapos ongoing na rin yung natin dito. Nasaan na po yung sa Tarlac. Ito yung sa Tarlac natin sa 5 unit apartment. Ayan na siya salamin na lang po yan. Glass na lang ang kulang dyan. Ang glass pala na ilalagay namin dito sa reflective mirror. And tapos update tayo dun sa price. Ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan, bali tatlong resibo to, no? Tatlong resibo po. Ayan yung una,
41,470. 41,470. Tatlong resibo po yan. Marami po kasi ito kaya hindi kasya sa isang resibo lang. Yung pangalawa, plus natin 59,576 plus ayan yung mga quantity, yung sizes, nandiyan po yan lahat. Yung pangatlo ito plus 54,568. Ayun yung total price, 155,614 po yung total price ng ating mga tempered glass, kung saan mura pa po ito dun sa ating kinambasan na iba. Ayan, magda-down payment muna tayo dito bago nila i-gawin. Syempre magda-down tayo kay Poy Poy. Bale yun po lang pabrikan to sa Bulacan, no? Sa Bulacan supplier po ni Boss Poy Poy ng glass to, kaya medyo may kamurahan din. Ayan, 51 magkano? 155,640 yung total po nun. Tempered glass pa lang po yan, di pa kasama yung ating mga ginawang doon, yung ginawang mga stainless railing, materials natin doon, tapos labor. Ayan, salamin pa lang po yan. 155. Di-deliver din po nila doon sa site, no? Mga sa linggo yung working days nun. 1 week. Kaya mo na sa linggo, gusto mo 1 week, no? Down payment tayo, yun, no? Si Boss Poy Poy, daming pera, oh. Daming pera. Tapos diretso tayo sa Riot, sa project natin. Ano, okay na. Ano itong kantin ito, kay ano po ito, kay Utol to. Kantin kay Utol. Ito yung terminal dito sa amin. Ayan na, nandito na po tayo dito sa Riot project. Last punta natin dito, halos sa piniprepare po nila yung flooring. Ngayon mag-aabang tayo ng dito mga boss ng tubo para sa kuryente. Ayan, may kuryente. At least dito, isa doon. Dalawa yata yung kailangan niyabang. Nag-CI na po kasi yung dito, yung pelco. So kailangan naming magtayo ng posting tubo. Nag-i-start na po sila magpaltada dito. Tapos dito sa harapan, marami po tayong canopy dyan. Ayan, yung mga nakaabang na yan, canopy pa halos dyan sa may bintana. Yan yung kuryente natin dito. Ayun po yung abang natin para sa entrada. Yung conduit type na yon na 1 inch. So kailangan natin magka-poste rito. Yan. Simula doon, isang poste doon, tapos isang poste rito. Para maikadkad po yung wire na papasok dito sa ating project. Yung posing kuryente namin dito, ano lang po kami dito sa katabing bahay natin kay Kuya Romel. Shoutout. Ito yung extension natin, nakikisaksak lang tayo. So kailangan natin magka kuryente na talagang dito na sa bahay. Kahapon galing daw dito yung pelco. Tulad na sabi ko kanina, kailangan natin mag-provide ng poste. Ayun yung poste. Nagpabili na ako ng poste. Ayan, D2 tapos D3. Yung D3 dito natin lalagay. Pagka kasi ano mga boss, pag natayo na yung mga bahay dito, so marami ng kuryente yung nito ang kakapit dito. Tapos dito po sila magbabatak ng kuryente yung pelco. At isang gandun daw yata sa may poste na yan, dun yung metro.
150 meters yata ang sabi nila ang kailangan ikadkad dito hanggang dun sa may posi na yun sa dulo yata. Kita tangkot kaning gain eh, kuryente na hanggang dun, no? Dito wala kasing ano dito mga boss, wala metro dito kung mapapansin nyo. Yan, yung titres din yun kay Kuya Romel. So hanggang dun pa yung may ano, may linya ganda sa poste na yun doon, 150 meters. Lalagyan natin ng ano yan, ng insulator sa taas, tapos lalagyan natin hook sa ibaba para may tayo. Tingnan na rin ng pipe para mabuhusan na rin po yan. Yun. Presko na. Palkada. Wala siya something na, no? Itong welding meto gamitan niya pala yun eh. Mahuli ko eh. Yun naman gamitan mo. Ay mga boss, iwan na po natin sila. Sikasuhin natin yung sasakyan dahil hindi po tayo kakasya dun sa ating sasakyan, si Hero tsaka si yung pick up natin si Proxy. Kulang po yung sasakyan natin. Marami-rami po kami. Meron ako nakausap dito na arkila natin sa sasakyan. Tapos shoutout din kay paring John Toy Garcia na hiram natin yung kanyang ano, yung sasakyan na Travis. Baka kung sakali mga boss, magiging ano kami, 4 na sasakyan. Isang si Hero H100, isang van, tapos isang Travis, tapos yung pickup. Bali 4 na sasakyan po tayo. Kasama din natin ang team ni paring Mac Lagunilla, saka yung team ni paring Jimmy Speak, Jimmy Squad din. So bukas ang aming alis ng madaling araw. So kailangan natin i-prepare yung mga kailangan nating dadalhin o asikasuhin ko yung sasakyan ang asikasuhin ngayon para ma-settle na lahat para bukas ready to go na lang tayo. Ready to go. Mga boss, okay na po. Nakausap ko na yung isang sasakyan na nirentahan natin. Van po yun, van. Nirentahan ko dito sa kaibigan natin dito sa Arayat. So kulang pa tayo ng isang sasakyan pa. Pinahiram po tayo ni paring John Toy Garcia ng service niya, yung Travis. Kukunin namin ngayon sa Mikawayan, Bulacan, which is kasama natin si Bayaw. Gagamitin namin ito pickup. Ayan, yung pickup na gagamitin namin para pag uwi, tigisa kami. Siya yung magdadrive ng Travis. Ayan, bali apat na sasakyan tayo. Si Hero, si Proxy, yung rentahan ko, tapos yung Travis. Ayan, marami po kasi kami. For sure, yung mga gamit pa lang, siguro sa isang sasakyan, halos mapuno na sa mga gamit na dadalhin. So, let's go! May kaway muna tayo kay paring John Toy Garcia. Yan, shoutout pare. Maraming salamat sa pagpapahiram ng yung service. Yan, let's go. Isa tayo. Para mamaya ding hapon ayusin na po namin yung mga gamit na dadalhin. Para bukas na maga is aalis na lang po tayo. Para hindi tayo ikaw sa oras. Kailangan naka-prepare na lahat, pati yung babaunin. Medyo malayo-layo po kasing biyahe. Sa tansya ko halos kulang-kulang 7 hours ang biyahe po. Ang biyahe po simula dito hanggang sa Aurora. Aurora po ang pupuntahan natin sa may Sapsapan Beach. Ayan, napakainit. Siri, what is the temperature for today? The high today will be 37 degrees Celsius, and the low will be 26 degrees Celsius. Thank you, Siri. You're welcome. Yan, dito na tayo. Ayun o. Ayun, Travis.
Ayun, si paring John Toy. Ayan mga boss, ang compadres. Ayan, shoutout kay paring Mike. Ayun o. Anong tawin sa paring John Toy. Ayan, maraming salamat pare. Pagbalik namin to, ganun pa rin. Pag muna isoli. Sorry. Bayaran ko na, no? Palitan natin drop sa inyong likod. Ito, meron sa atin ni Paring John Toy. Rabis. Pag ano lang lagi mo ito. Okay, pare. Oh, pare. Okay. Ingat. So tigisan na kami ni Bayaw nito. Sa kanya yung Travis, sa akin sa atin si Proporex. Ayan na, nandito na po kami. So ayun yung sakyan natin, tatlo na yan. Proporex, si Hero, tsaka si Travis. Ayan, tatlo. Bali meron pa akong nirentang isa na van. Bali yung kasing gamit namin halos sa palagay ko isang sasakyan na po. Marami po kasi kaming mga dalang mga gamit. Ang team building natin, outing bukas na madaling araw alis namin isa ano po tayo. Bali ang balak namin 3 days and 2 nights. So 3 days tayo sa Kasiguran. Kasiguran po tayo pupunta. Nandito na rin yung tropa. Yung pagtatambak, ililipat muna namin yung kubo doon dahil maano na po doon, tatamaan. Ayan, last na po yan, huli na yan, huling lipat na yan. Tapos i-ano natin, ipipix na natin. So pwede na tayong magano dito, magtarim-tarim. Ayun o, sinasabayan din pala ni Lolo Boy ng compactor. Kino-compact na niya, bubuhatin namin yung kubo, ililipat muna namin doon para matambakan din dito. Ayun na yung mga tropa na sama bukas. Si Sunny Boy, sabi bukas sasama. Di yung sinama dito. So manggata. Yaman na rin mangga. Ang sarap ng mangga natin. Ayan na to. Sample. Manibalang na. Manibalang yan. Pwede na. Ubos na ng 10 gin yan. 5 lang. Isang mangga, 5 gin. Grabe ito. Kaya pare, alda oh. Sana nakamakmak sa mga rabal. Dami dito. Uy, alayo. Matanda na to. Pwede na pahinugin to. Dala nila sa ano. Mali. Alam ito na boy. Oh, doon daw dito. Mas malawit siya po yung maragula. Tapat dia lawang niya ita kasupot naman yung pang-MBBs. Bantayan niya mo. Jadi ka banta, paano magbulot? Hindi kaya. Sama-sama tayo dito. Yan na pare. Nila ni aso eh. Ala na aso ito no. Pati ko rin. Okay. Kita ka bila side. Kulang lang ano. Dito na kulang tayo. Ano? Kaya na. Dito tao. Okay, sige. Kaya ignore ito ta. Bato, dakot na eh. Ba na? Magaya mo yan. Dulu kayo rin. Yun o. Ilang lipat niya kubo na yan. NPA, no? Permanent address yung kubo na yan. Wala doon. Dito, doon. Dito.
Dito. Tag na oh. Ano yun, naumupo pa yung mangga natin dito. Bulaklak pa oh. Bunga pa dito. Wala na to. Biyak.